Hello everyone! Welcome back to my channel. If bago ka dito, please don't forget to like and subscribe for more updates. So, ang topic po natin ngayon is ano-ano ang mga dapat dalhin patungo dito sa Canada, lalo na pag darating kayo this winter. Alam ko na marami dyan na baguhan lang. I mean, this is their first time to go overseas, katulad ko. Kaya nung ako din noon, pero summer ako eh. I mean, ako din noon, nag-search din ako sa YouTube. Ano kayang dadalhin? Kasi first time kong mag-abroad. Don't worry po, I will try my best to share some insights sa inyo kung ano yung mga mapapakinabangan talaga dito na gamit during winter. And sorry na din kung ganito kababa yung boses ko kasi 2:00 na ng madaling araw dito guys na nag-shoot ako. Nasanay kasi ako na palagi akong night shift kaya gising ako magdamag at saka tulog ako buong araw. Ganun kasi yung mas bet ko yung night shift dito. So, hindi ko na patatagalin pa and let's go now to the things that you must bring during winter season here. So guys, hindi na ako magta-topic sa mga documents ha. Kung gusto niyo ng documents, mayroon akong video noon. Pero matagal na yon, so hindi yun updated. Itong mga topic natin, I mean, itong isi-share ko sa inyo, yung mga personal belongings nyo. Hindi yung mga requirements. Okay? So, ang unang-una, dapat magdala kayo ng at least 2 winter jacket. Kasi, sabi nila, huwag ka nang magdala. Bili ka na lang dito. Ang masasabi ko sa inyo guys, pag wala kayong kilala dito sa Canada, kung first time nyo talaga dito, at wala kayong mga relative or friends, magdala kayo at least 2 kasi medyo mahal ang mga winter jacket pag season ng winter. Tapos winter kayo darating. So, medyo mapapamahal kayo. I suggest, noon nagtitingin-tingin ako na sa mga Lazada at Shopee, mag-order na kayo ng at least 2. Baka sabihin niyo, bakit 2? What if yung trabaho ko straight 5 days? Oh my God, hindi na po yan importante dito. Hindi naman po kayo pinagpapawisan pag winter, so hindi po madaling bumabaho or dumumi yung mga winter jacket dito. Minsan nga, paulit-ulit lang yung jacket ko. Ngayon, ito, bukas yun naman, or yung isa. Swerte na lang guys pag meron kayong relatives or kilala dito kasi uso din dito yung nagbibigayan ng winter jacket. Pero paglapag mo pa lang sa airport, maginaw na. Hindi naman exempted yung airport. So dapat talaga may winter jacket kayo pag winter kayo darating dito. Okay? Next guys is yung heat tech na leggings. My God, natatakot ako baka mabulol ako at i-bash nyo. Charis. Yung heat tech na leggings, hindi yung basta-basta na leggings. May mga leggings na makakapal yung loob niya. Parang may fur. Ipapakita ko sa inyo yung example ha. Kunin ko muna. So ito na nga guys, hawak ko na siya. Ganitong leggings. O diba, napaka-yellow. O tignan niyo yung pong loob niya. Makapal po siya. Dapat ganito ng mga leggings ang bilhin nyo. Hindi yung leggings na parang pang summer. O, ganito. So, ganyan. At least 2 din. Kasi, importante talaga na may ganito. So, yun nga po, at least 2 or 3 nito. Kasi, lalo-lalo na pag nag-snowstorm, kailangan nyo talaga ng makapal na pangloob para maprotektahan kayo sa lamig. Kasi minsan, pag sobrang lamig, nang mamanhid yung paa nyo, yung legs nyo, sumasakit. Hindi nyo maigalaw. Na-experience ko na yun noon. So, next tayo. Yung susunod na dadalhin nyo po is yung mga jogger pants na makakapal. Usong-uso po yan dito kasi napaka-comfy niya at talagang pinoprotektahan kayo sa lamig. Minsan nga alam nyo, pag tumitingin ako ng mga picture ng mga tao na nasa London, ang gaganda ng fashionista sila. Pero alam mo, na-realize ko, kaya siguro dito sa Canada, maraming nagja-jogger pants, maraming yung bulky talaga yung jacket kasi iba yung lamig nila dito at doon sa London. Dito, sobrang lamig talaga guys.
Hindi katulad doon sa London na okay lang yung parang tuxedo, pero dito hindi talaga madala guys. Kailangan nyo talaga ng makakapal na jacket, bulky na mga jacket at pants. So ayun, jogger pants po, magdala kayo dito. Napaka ganda po noon pag winter. Ang next item po natin is yung bonnet at yung gloves. Minsan kasi hindi enough yung hoodie ng jacket. Minsan din maluluwang, tapos hindi na-adjust. Kaya mas maganda din pag mayroon kang bonnet. Kasi parang naproprotektahan niya yung ulo mo sa lamig. At higit sa lahat po, gloves. Huwag niyong kakalimutan yung gloves kasi sobrang lamig. Masakit sa kamay. Masakit. Nakakapagod din naman na palagi mo lang siyang ipapasok dito sa bulsa ng jacket mo. Kung gusto mo ding ilabas-labas yung kamay mo, what if may slippery na daan, kailangan mong may hawakan. So, very essential po yung gloves. At least naman magdala kayo ng tagda 2 or 3 each. Ang dami-dami po sa Lazada at Shopee. Hindi ito ko ano ba yung tawag nun? Hindi ito advertisement or endorsement. Wala. Gusto ko lang talagang makadala kayo ng mga ganun. So, kung may extra po kayong pera, optional lang din naman po yung scarf. Mahilig akong magsuot ng scarf. Kasi po, lamigin talaga ako. Yung scarf po, ginagamit ko pang takip dito. Binabalot ko po sa mukha ko. Kasi minsan malakas yung hangin tapos malamig. Napaka-cheeky ko na pa naman. Napaka-exposed nila palagi. So, kailangan ko ng scarf. So, kung marami kayong extra, bumili din po kayo ng scarf para sa mukha nyo. So, sa next item po natin is yung boots or winter boots. Ang suggest ko po, marami kasing nagsasabi na mabigat yung winter boots. Kung ako sa inyo, suotin nyo na siya habang nagbabiyahe kayo para hindi siya mabigat sa bagahin nyo. Kasi sobrang lamig talaga dito guys. At ayun na nga yung sinasabi ko, pag first time ka dito, wala kang relative, wala kang kaibigan, walang magbibigay sa'yo o magpapahiram sa'yo ng winter boots. At alam nyo, sobrang masakit sa paa pag malamig. At saka bumili din kayo ng makapal na medyas. Kasi masakit talaga sa paa pag malamig pag makapal yung snow. Tapos naglalakad kayo. Ayun lang. Pero pag marami naman kayong budget, dito na lang kayo bumili. Kasi medyo mabigat din talaga yung winter boots. At ito, next item natin is napakaraming sweater. Joke lang. Hindi dapat marami. Bumili or magdala din kayo ng enough sweater. Yung mga sweater na makakapal. Maganda din yun pag may hoodie. Kasi kahit nasa bahay kayo, minsan kasi pag malamig din inside the house. Unless naka-apartment ka, yun talaga. Maiinit talaga kasi pang-isahan yung heater ng mga apartment, mga building. Pero pag nasa bahay kayo, nakikitara kayo, minsan kuripot yung may-ari. Kuripot yung may-ari, ayaw niya lakasan yung heater, ay maginaw, kaya magagamit niya din yung sweater sa loob ng bahay niyo. Kaya at least maybe 2 or 3 magdala kayo ng sweater. So, tapos na po tayo sa mga gamit pang winter. Yun lang yun pang winter. Yung mga personal nyo, yung mga underpants nyo, alam nyo na yun. Huwag yung kalimutan. So, ano pa ba yung pwedeng dalhin dito aside sa mga gamit? So, pwede kayong magdala ng mga foods dito galing sa Pinas. Oh my God. Siguraduhin nyo talagang mayroon kayong dalang food galing sa Pinas. Lalo na yung mga favorites ninyo. Kasi, minsan wala sila dito, minsan din mahal. Ayun nga, mga favorite na pagkain ninyo. But always remember, bawal dito yung mga meat product galing sa Pinas. Chicharon, adobo, kahit anong meat product. Yung mga corned beef, beef loaf, bawal yan. Kukumpiskahin yan sa airport, lalo na pag nalaman nila. Minsan may nakakalusot pero nakakatakot.
makakatakot magsinungaling. Baka yan pa yung dahilan di makamulta kayo or worse, baka uwi kayo, di ba? So, better follow the rules. Kahit anong pagkain, pwede yung mga dried fish, salted fish, pwede yon dito. Basta bawal yung mga meat products. Yung mga kakilala ko dito, sabi nila sa akin, kasi wala silang relative dito, nagdala talaga sila ng mga personal nilang shampoo, sabon, toothpaste, yung mga gagamitin sa araw-araw. Kasi pag mag-isa ka lang, ako naman noon, nung papunta ako dito, nakitira kasi ako sa bahay ng uncle at auntie ko. So, maswerte na din ako na hindi ako nakapagdala ng mga ganon. Kasi nakigamit lang ako. Nandito din kasi yung ate ko. So, kayo, pag wala kayong pupuntahan dito, mag-isa lang kayo, siguro magdala din kayo ng mga sabon, shampoo, mga toothpaste, toothbrush, ganun yung mga personal na gagamitin nyo. At yung iba din, nagdala sila ng mga noodles kasi nung bago pa sila dito, hindi nila alam kung saan yung grocery. Hindi naman kasi katulad dyan sa atin na kapitbahay mo, sari-sari store. So, para handa ka if ever magutom ka, meron kang lulutuin anytime. So, yun lang. I think that's all I can share to you. I hope na natulungan ko kayo. Nagkaroon kayo ng idea kung ano yung mga dadalhin dito. And good luck sa pagpunta nyo dito. I hope and wish you safe travels and welcome to Canada. Bye!